So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, eto na. Marami naghahanap no? Ang daming nagko-comment kung nasaan na daw yung Casper Espero versus Cygnus Atoms finals review sa 2x2 squared. Pasensya na nga sa mga naghanap. Alam ko natabunan tayo. Alam ko pang January 6 natin to. So first Monday ng taon. Tinapat ko talaga dito, kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong magalit na bakit na late, no? Tinapat ko talaga na first Monday ng taon. Tama naman, di ba? First Monday siya. Tama, first Monday ng taon. Kaya sa mga naghanap, pasensya na, no ba? Nasa pang-anim natin nilagay, pero ayun, ni-review ko na lang din muna naman yung mga requests nitong mga bagong request, no? Kasi 'di ba, October, November, December doon natin nilagay yung yung mga request videos. Naubos natin 'yon, yung mga request ng mga prior months. So ngayon, almost updated tayo sa mga request. Kaya yung mga nilagay ko sa mga previous days is mga request 'yon. So ayun, Casper Espero versus Atom Cygnus. Kung napanood nyo yung Ahon 15 day 2 predictions ko, sinabi ko doon na I'll go with Cygnus Atom sa matchup na to kasi sila yung may pataas na energy and sila yung may sila yung may kakaibang pinapakitang lagi silang may kakaibang pinapakitang energy sa bawat battle nila. So, ayun, kung napanood nyo man yung laban nila kay Jos Vicente, lahat ginulat, 'di ba? Then eto para sa akin naman yung semis nila against Nego G Pamoso. Para sa akin Nego G Pamoso, ni-review ko 'yon at makikita nyo doon, binoto ko doon sila Nego G Pamoso. Pero nakausap ko si Pamoso, sabi niya grabe daw talaga yung live performance ng Cygnus Atoms, kaya siguro isa yun sa mga naging factor kung bakit sila yung nag-advance. Pero no question about it, napanood ko yung laban, itong finals na to, sa 2x2 na to. Pinatunayan ng Cygnus Atoms na deserve nila yung spot dito sa finals. Ganon. Then Casper Espero, given sa kanila no? Given sa dalawang to, parehas tong magaling kahit one-on-one battles, puta, makikita mo yung galing nito sa sulatan 'di ba? Given sa kanila yung given sa kanila yung chemistry. Round 1 nila may Mackenser, tapos Marichu, Aubrey, 'di ba? Andun yung chemistry, 'di ba? Consistent from eliminations to semis, consistent. So, ang aabangan natin dito kung matataasan ba nila yung mga past performances nila against Cygnus Atoms, kasi kailangan nila, 'di ba? Kailangan nilang taasan yung performance level nila kasi kakaiba yung performance level ng Cygnus Atoms, 'di ba? So ayun yung kailangan gawin ng Casper Espero sa battle na to. Pero ayun, tignan natin kung paano natin iti-take yung battle na to as online, kasi sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang, napanood ko to ng live at iba yung intensity kapag live So tingnan natin kung parehas natin to iti-take. So buong round 1 pakinggan natin ng both teams rather. So game, sa mga nag-antay ng Casper Espero versus Atom Cygnus, ito na. So game. Maingay para kay Casper at Game. Finals na! At malakas daw tong pareho, kaya marami sa kanilang nakikipusta. So walang palag yung Casper at Espero, yan yung sasabihin nyo ba? Baka nakakalimutan nyo yung champion sa CH nagsisimula! Game.
Sila Atoms at Cygnus. Nang trip pa asiman. Sang kabayo sa circus. At biik niya na pinsan. Malalans at Invictus. Daw mag-spit at palitan. Baka palabas na Insidious kasi nga may si nasapian. Tangina mo, Mr. Pibus, alam kong ikaw yan. Halata naman sa balikat. Nagpalit ka pa ng hairstyle para makapasok sa flip top? Ahon 15 to. Hindi ahon mahirap. Tangina mo, kamusta? Like kung special child siya. Di ba marami ang sangayon? Ang pinagtataka ko lang kung gasol ka talaga. Ano tong sinama mong panggatong? O siya yung bagong cargo ni Pibos na may parbo na serious. Kasing payat mo yung ginamit na bako kay Jesus. Pamilyar? Gago. Pamilyar, no? Paano hindi lang boses, pati pag-spit ginaya? Pati mga antik sinama. Tangin ha. Halata mo ng Patrick Bisaya. Eh pag nagholo ka, di naman boa. Oo, totoo yan. Ano ba yung holo mo, ha? Hologan? Umaasang pro agad, aba husay galing. Bumabanat tong batak, kala tunay siya men. Eh yung paggaya mo sa pat, yan ay kulang pa rin. Ganda nun, ha? Ganda nung laro ni Hespero doon. Paggaya mo sapat, kulang pa rin, no? Sapat na enough, tapos kulang pa rin, no? Ang galing. Nagustuhan ko yun. Actually, nung live, isa yun sa mga tinanguan ko. Ang galing nun. Nagustuhan ko yung ano na yun, laro na yun. Kala tunay siya men. Eh yung paggaya mo sa pat, yan ay kulang pa rin. Invictus wannabe ka daw. Low budget na poser. Ganto si Invictus kapag 12-12 sale nyo in order. Pero hindi niya raw yun ginagaya, yun na hinihigitan. So ang dating mas magaling ka pa sa kanya, ganon. Anong iniimik niyan? Eh paano bunga lang ng envy? Kaya pala naiinggit yan. Pero lamang daw sila sa chemistry. Di naman nabago yan. Paano may chemistry yan kahit yung laban one-on-one? Madaya! Cygnus versus Kenji sa Motus. Cygnus ako Atoms. Kala ni Lolo Arielya, naglalaba, yung pala bumubula na yung bibig. Isang punchline, 5 tulak. Puta, gaganto ba yan? Gaganto-ganto. Inihikayot yung audience para bumilib. Puta pang threaten galaw. Kailangan to mag-isang dibdib. Magkaroon lang ng engagement sa crowd. Tas committed daw. Sige, tumesting ka. Married to the game daw, oh. Wedding nga. Kaya bumabawi na lang ngayon 2x2. Kita naman sa mga sulat Na kung sino pa yung mataba, siya pang madalas na binubuhat. Bakit? Anong one-on-one mong tumatak na battle? Napansin lang tong si Gago nung may sinama na siyang partner. Paano pag mag-isa na lang yung Atoms? Yan ay di na nagmamater. Pasalamat ka, andyan si Cygnus. Kaya sa 2x2 ka naka-entry. Pero di mo matatangging sa tandem nyo, sisig lang yung pang-FT. O nakarinig lang na sisig, oh, matatakam na. Mapapasubo na to. Paano iba raw gutom nila? Malamang patay gutom kayo. Pero sa wakas, di na maraming sabaw yung noodles. Kanya lang naman na nililinaw. Nakakabili na nga rin niya ng foil eh, kahit wala yang iniihaw. Tangina mo, sinigang may foil. Dito ka. Sinigang may foil. Matino pa ba yun? Pil na pil ba yung paghigop? Paghigop ng shabu. Nalugi Isang nakakatakot at adik, mukhang GG na huser. Bagong pambato ng Bicol. Creepy at tuter. Kaya pala kayo may chemistry, ha? Yung jamming nyo dati, ngayon sa battle na a-apply ng saktuhan. Pag mag-i-spit, dito ka. Dito siya. Magaling sa festuhan. O sa droga hinango. Ay, sa saluat. Makasalang yung panalo. Talagang desperado ka. May kasanggang aparato. Sakaling siya'y palubat. Pag sablay natira ni Atom, Siya naman nagpapalo up. kaya Okay. sige gamit lang. Kung yan ang hangad. Sige, bumatak sagad. Hanggang yung mga naglalapag ng drugs ang madadrag sa lapag. Kaya kung puro lang kayo chemistry. Aba wasted ka. Second placer na. Kasi ang tandem na CH, di lang may chemistry, may haymaker pa. Chemistry, may haymaker pa. Okay. So, ayun. Kung pag-uusapan natin chemistry at haymaker, nandun. Pero sabi ko nga sa inyo, napanood natin yung laban nila Casper Espero sa Elims at Semis. At kailangan talaga nila Casper Espero na angatan nila yung mga past performances nila
Kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Ibang klaseng performance level yung pinapakita ng Cygnus Atoms from elims at semis, no? And sa pinakitang round 1 nila Casper Espero, no disrespect, maganda 'yon, pero hindi tumatama ng solido, no? Tumatama siya pero the please, hindi masyadong dumidiin, hindi masyadong sumusugat. Ganun ganun yung take ko doon. So Casper Espero, tanga na shoutout sa inyo, tropa kayo. Pero ayun yung pinaka-take ko dun sa round 1. Hindi masyadong lumalapat or hindi masyadong tumatama, sumusugat yung mga punchline nyo sa Atom Cygnus sa part na to eh. Kaya maraming mga flat moments, no, or sabihin natin dead air, maraming dead air. Pero sa live, guys, ito yung sa mga hindi pa nakakanood ng live, ito yung sinasabi ng karamihan, no, na magkaiba yung live sa YouTube. Kasi sa live, maririnig mo yung mga minimal reactions eh. Kahit yung mga pasundot-sundot na punchline ng MCs, maririnig mo may mga reactions doon yung crowd. Pero nagulat ako dito, no? May mga times na may punchline yung Casper Espero dito na hindi masyadong rinig yung crowd, pero sa live nung time na yon, may doon, may reaction doon eh. Kaya sa mga ini-inform ko lang kayo sa mga hindi pa nakakapanood ng live. Manood kayo ng live para maintindihan nyo rin yung sinasabi ko, no? Tsaka iba yung energy kapag live, guys. Sobrang iba, 'di ba? So ayun. Pero based tayo sa replays online, may mga dull moments, flat moments, dead air yung Casper Espero dito. Pero hindi ko sinasabi na hindi hindi magaan no? Medyo nagagaanan ako sa sulat ng Casper Espero dito. So medyo nanibago ako doon kasi nasubaybayan ko yung dalawang to sa Motus, yung mga one-on-one battles nila sa 1 minutes, di ba? Mabigat magsulat tong dalawa eh, pero medyo nakulangan lang ako sa bigat, sa punto. Although yung chemistry, yung style na pagmix nila, yung jokes, bars, 'di ba? Yung mga 4-bar set, yung mga punchline, pero hindi lang talaga ganun ka-epektibo against Atom Cygnus eh. So, ayun lang yung pinaka-insights ko sa pinakitang round 1 ng Casper Espero. Chemistry, wala tayong question about that. Tangina, malakas talaga yung kung chemistry lang sa bracket nila Casper Espero, sila yung may solido na chemistry, 'di ba? So, kailangan lang talaga nila higitan yung mga past performance nila. Pero sa pagkakataon na to, I think hindi nila nahigitan yung mga past performance nila. And yan, proceed tayo sa Atom Cygnus kung ano yung ipapakita nila dito. So, game. Hayop ka! Game! Game. Wala na daw sabaw yung Lucky Me. Porkit nandito na sa flip top. Oh, Lucky Me, madali lang tong patayin ng instant. Ooh! Ahon! Uy. Game! Nung Elims, Vicente at Diyos talagang pinilbos at sagad kinawawa. Nung semis nagulat si Boss na Valenzuela Boy sa gubat ay nilapa. Porkit di nyo kilalang lubos, sige nila kapos at walang naniwala. Pes lahat ng inainubos pagkat sa 2x2 iba aming iwaga. Kaya ahon game! Tinalo na namin yung mga paborito nyo sa comment. Wala kay Vicente Diyos, Nego G. Pamoso at lahat yun mga champion. Ay, sino tinalo nyo, ha? Sir Mima. Pobre Marichu! Utang inang wawak nun! Puro formality na lang kung bakit nandito kayo sa ahon. Si Anigma na mismo nagtakda nun. Pagkat wala nang mas tutugma sa kung sino magja-champion, kundi Cygnus tsaka Atom! Okay. Boom! Boom!
Kasi anong pa naman sa amin nitong Casper Respero? Sabi malakas daw na terno. Walang bago malabas na estilo. Di nga umubra yung hustler na nego. Kala malakas per round kasi Casper cancer sa metro. Kaya huwag ka mas espero. Walang bagong malabas na estilo. Feeling dami na may crush. Mukha nyo ating tigas. Sarap yung iyampas parang yelo. Sarap basagin chineto. Ay, lumayo ka sa akin, Espero. Sobrang haba. Haba. Nang skim lalanding sa leeg nito. Kasi sobrang haba ng leg mo! Ano yan? Palaging binabanat? Sa sobrang haba ng leg mo, mukha kang palaging may hinahanap! Kasi tagasan ka bang alien ka? Di nga alam nang nasa kung saan na planet. Gaya mo na pangit. Kasi sa sobrang haba ng leg mo, di ka kayang sakalin ng normal na tao. Omnitrix. Dapat more arms gamit! Galing eh, no? Kasi, ako lang ba nababatrip sa boses nito ni Casper? Di mo malaman! Tang ina, kinengkoy. Di ko malaman kung natapakan o natatay, brother. Sa sobrang pangit ang boses mo, tangina, kaya pala umiego. Bago lumabas sa bibig, dumadaan muna sa mahabang tunnel. Speaking of boses, alam niyo ba kung anong ginagayang boses neto ni Espero? Sino? Tignan natin kung tama sagot niya. Mark Logan? Tama, ginagaya niya si Mark Logan, patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo, saan man, sa multo. Tang ina yan. Excuse me, Toms. Ang sarap mo, Enigma. Alas 3 ng magmamadaling araw na mataan sa isang barangay, may isang ingay na nadinig. Di umano, isang lalaki may mahabang baba ang pinagsasaksak ang kanyang partner sa liig. Gago. Tungayan ang susunod na kabanata sa Sogo. Kasi real talk, nag-check-in sila sa Sogo ng 3 hours para makabuo ng 3 rounds. Tangina pre, ang lupit. Real talk. Real motherfucker legitimate talk. Nag-check-in sila sa Sogo ng 3 hours para makabuo ng 3 rounds. Putang ina ang lupit nyo. Gusto pa sana mag-round 4 ni Espero kaso sabi ni Gaspero, Andaw. bukas naman pre, ang sakit na ng puwet ko. Kaya anong dyan? Asper, hinakay. Dapat pangalan mo dyan, Asper, hinalay. At ikaw naman Nathaniel Villaviray. Hayop ka. Ina mo. Taga-QC ka pala. Pes putang ina. Heb Chabi, balagbagin mo. Chabi. Isa ako sa mga nag-cheer dyan ng Heb Chabi. Tangina kasing Heb Chabi na yun, rebat yun ni Pamoso eh, no? Laban nila sa semis, 'di ba? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo yun. Rebat yun ni Pamoso sa pagkakaalam ko. Tapos ayun, pinangatawanan, ginamit bilang bala, pamatay sa Casper Espero. Tangina, lakas. Dapat mo na malaman na kang laban ng mga sinasabi nyo, imbento palagi yung baba ni Espero kasi... Galing, no? Tangina, pasok na pasok sa tempo. What? Props, Atom Cygnus. Galing, galing. Kasing lapad ng yero, sa sobrang haba di na masusukat ng metro. O baba ni Espero, baba ni Espero, baba ni Espero, babaluyan lang. Yo, kala nyo tapos na? Si Casper naman ang haba ng liig. Ulul! Kahit idugtong niyang baba,
tsaka leeg mo, di ba aabot sa level ko, mabibitin pa. Kasi sa sobrang taas ng antas ko bilang tao, si Jesus, may tattoo ng mukha ko sa dibdib niya. Gago. Hoy, sa susunod, Casper, huwag ka na magpapagupit ng ganto, ha? Gago. Putang ina! Verse fade pa din. Sobrang haba ng ane. Boy, meron akong kwento. Ano yun, boy? Kamukha niya si Johnny Boy na low budget. Gago! Merry Christmas, boss! Salamat at binigay mo nga ang aming Christmas bonus. Tip ni Espero 1K. Kay Casper naman dalawang okay. Kasi sila Gago. between. At saka parol, tangina sa pabarsabi ng gabi. Mga piling superstar talaga, tol. Ulul, pag ako nagbigay ng mahabang sentensya sa'yo, pwede ka na masasalba ng parol. Kasi usap nga tayo, mga tol. Tingin nyo ganyang kalidad. Aabot ng finals. Kung kalaban nyo, Diyos at Besenting nakatodo. Multo, bakit tatagos ka ba sa semis pag ganun kalinis yung pinakita ni Negojit Pamoso? Kaya kami talaga yung dark horse ngayong turna. Daming nilaglag na big names na kalaban. Mula Kaya sarog sa amin itong Tacoma, mga MC na mayabang, mula aliens, talagapang, mula semis, balagbagan. Kaya fuck EJ pagka Team CA ang magkakampyon sa Unang unang beses pagsala. na pagsala. Props, putang ina, lakas. Ayun, performance, no? Kita nyo naman sa para sa inyo or para sa akin, no? Kung ano yung button sa round 1. Comment nyo, pero para sa akin, nakuwang-kuha ng Atom Cygnus yun. Mas maraming atake na sa iba't ibang angulo to galing eh. Unlike kila Casper Espero na sa umpisa nag-flow sila, naka 4-bar set, jokes, ayun yan di ba? Ayun yung mga pinakita nila sa round 1. Pero showcase din naman ng Atom Cygnus yung ganon, naka 4-bar set, jokes, flow, pero nakita mo yung pinagkaiba, no? Kitang-kita natin yung difference ng tatlong style na pinakita nila, no? Each, di ba? Mas ahead, mas malakas, mas tumatama, 'di ba? Yung sabi ko, 'di ba? Casper Espero, maganda naman yung latag pero hindi tumatama ng solido eh. Dumadaplis lang. Hindi nila masyadong mauga yung Atom Cygnus, and para sa akin hindi rin enough 'yun para matalo nila yung Atom Cygnus sa mga ganong angulo lang. Pero yung Atom Cygnus, grabe yung stage presence eh, 'di ba? Doon sila kinain eh. Doon sila kinain, men. Sa round 1 na tapatan, doon kinain ng Atom Cygnus yung Casper Espero sa performance, no? Ang ganda ng performance, yung flow, yung chemistry, yung mga jokes, 'di ba? Grabe yung mga, lalo na yung parody nila sa Heb Chubby, no? Yung Baba ni Espero, babalutang. Pasok eh. Diba? Kung papakinggan nyo yung hindi pinilit eh. Diba? Basta pasok talaga. So, para sa akin, pucha, kanila yung round 1. It's a 10-8 Atom Cygnus. Wala nang mahabang explanation. Kita nyo naman kung sino yung lumamang sa unang palitan, sa unang ikot. Kaya, Atom Cygnus yun. 10-8. So, bawi. Isa ako sa mga sumisigaw dito ng bawi kasi kailangan talaga ng Casper Espero ng malakas na bawi kasi kita nyo naman yung iniwang energy ng Cygnus Atoms. Kailangan nila madugtungan yun eh. Hindi sila pwedeng bumaba doon, 'di ba? Yung Casper Espero. Kita nyo 'di ba? Malakas tinapos ng Atom Cygnus yung round 1. So, kailangan dugtungan, taasan ng Casper Espero yun. Hindi sila pwedeng bumaba doon kasi pag bumaba sila doon, puta,
lamon sila doon, di ba? So, kailangan taasan nila yon. So, tignan natin kung paano haharapin ng Casper Espero yung round 2 sa ganong klaseng ender. So, game. Tangina mong Cygnus, ang kulit mo. Di ba napaka-cringy? Para kang mama ni Atoms pag ine-epilepsy. Ang haba daw ng leeg ko. Nakakahiya naman sa'yo. Yung banat mo, madidiskarel. Pag gumaganto ka, parang pagong na lumalabas sa shell. Tapos pinuruhan yung baba ko. Tangina mo, ikaw nga, wala kang leg eh. Kaya never pa yan na stiff neck, kahit sa ngalay na dikdik. Tingnan mo naman kasi yung ulo, parang pinatong lang sa dibdib. Patayin ko na ba tong Heb Chubby? Patayin ko na ba? Kaso wag muna, malulugi. Heb Chubby, mamaya ka na uwi. Game? Alam nyo bang si Atoms ang may pinakamahabang jetlag na nai-record? Oh? Hanggang ngayon, minamay-day niya yung picture niya sa airport. Gago. Ang ina naman, Toms. Di ka ba natataranta? Araw-araw yung pang-my day, pinapalitan lang yung kanta. Gago. Ngayon lumilipad na. My day nga, hindi my day-day. Ubo! Ikaw, baka sabihin mo. Okay, tawa ko doon. My day, hindi my day. Okay, tawa ko doon, Casper. Yawa. My day nga, hindi my day-day. Ubo! Ikaw, baka sabihin mo, di ka kasali sa mga linya namin binato. May sarili kang airport, may lalanding din sa'yo. Bilkat pa ba yan? Mukhang hindi nga tinipid, Chairman. Oh? Sa murang edad, nakapagpatayo na siya ng Alin? Philippine Hairline. Kasi alam nyo bang pangit to? No cap! Pero alam nyo bang mas pangit to pag no cap? Ano mo, naglalabas kayo ng picture, ha? Ang liit lang din alam mong picture, dapat ganito. Gago. Tangina mo si Rizal eh, no? Gago talaga tong Casper Espero. Tangina mas malakas to nung live. Gago nung nagpakita sila ng mas malaking picture. Puta, nagwala talaga kami dyan, men. Ano? Tayo na? Tas sinasar mo si Diyos na Roblox? Talagang todo yung execution? Ikaw nga, tingnan mo, mukha kang bobong Jimmy Neutron. Gago. Tangin ng forehead yan, kasya 8 ulo. Bawas! Teka lang, bawasan natin ha, bawasan natin. Oops, oops. Putang ina, laki pa rin. Baka sabihin, edited lang. Di ba yung tikas mo likas kahit saan mo dalhin? Nagubad ka ng damit sa battle, di ba? O ngayon mo gawin. Kung matapang ka talaga, yung sombrero mo naman, yung subukan mo pa rin. Sige nga! Takot! Hubarin na yan! Hubarin na yan! Hubarin na yan! Ayaw na rin, ayaw! Gago. Hubarin na yan! Tangina, Casper, anong ginagawa mo? Casper, anong ginagawa mo? Utang ina mo. Hubarin na yan! Hubarin na yan! Hubarin na yan! Ayaw na rin! Takot! Ikaw!
Tangina mo, nga kasangas mo, pangalan mo, Rostom. Oh, Rostom! Naglaban na kami nito ni Rostom! Ako'y nagulangan dyan todas. Alam niya kasing kulang siya sa ora, kaya sumobra na lang sa oras. Ikaw nag-chat sa akin, 2 minutes, 32 lines lang ang sulat. Gagawag ka na pare magulat. Rostom nga talagang di yan lalaki kausap. Okay. Bading! Mapapahamak lang kayo pag kinausap nyo si Rostom. Kaya mga judge, payo lang. Huwag nyo boboto tong Padilla, ha? Trapo yan! O ikaw, ano ginagawa mo dyan? Saan pupunta? Imbis ba nahimik ka sa naga, nagalulo ka? Yago, may tattoo shop yan dati doon. Pangalan Instinct Tats. Buisit yan. Pag nagtatato, wala nang pattern-pattern. Instinct lang. Kaya pala maaga nagsara. Kasi may trahedya na nangyari. Pinatato ni Yang Wan anak niya. Tapos tinato mo si Barney. Gago. Pero wag ka. Pero wag ka. Oh. Champion yung mga yan. Anong liga? Dahagda. Oh, grabe na. Online yun, di ba? Oo. Grabe na. Kaya pala ang galing nyo mag-setup ng camera. Ayos. Talagang sobrang wow. Sa madaling salita, sila'y champion. Na work from home. Sample ah. Hello, this is Atoms, champion of Hagda. Ano pong ginigiit natin? Anong champion? Putangin naman, bagal ng internet namin. Tangina, binaba, Cygnus naman. Napatawag ka o ginoo. Ako si Cygnus, kampiyon ng Hagda. Pakilala ka kung sino to at yung issues, ano pa nga ba? Sir, may re-reklamo lang. Ha? Huwag ka muna sasabat. Para klaro yung usapan. Dapat ang iyong malalahad, nakasakto yung tugmaan. Tangina, hirap ko naman kausap. Gago. Reklamo lang naman akong promotor. Meron kasing nagnakaw ng linya kasama pati kontador. Tut. O wag na magpatay mali siya. Talagang mapuputol yung tawag kasi may nagnakaw ng Linya. linya. O diba? Kasi kung may linyang, nagnakaw ng linya kasama pati kontador, siya, ninakaw niya yung linyang, ninakaw yung linya kasama pati kontador. Ang ina mong gulo mo. Pero di ba minsan yun ang niyabang sa tondo yan? Kaya nga, Pero di ba minsan yun ang niyabang sa tondo yan? Walang nakakalimot niyan dito. kontrolado nga ng probinsyano yung tondogang. Kaya nanakawan si Basilio. Tangina, nagre-reference pa kayo ng Batang Quiapo, ha? Pwes, rigor si Tanggol! Rigor! Tangina mo, ano? Kala mo, ano? Di ba makulit ka? Ngayon mo labas yung kulit mo. Ano, napipikon ka? Alam mo, Pars lang Arsenal! Tingin mo yan na? Pwes, pininuhan da! Di lang basta tineknikal, tiniktokan pa! Okay. Ang hirap. Magkaiba yung ano nila, magkaiba yung round 1 and 2 nila. So, panoorin muna natin yung round 2 ng Atom Cygnus. Kasi mahirap magbitaw ng ng judgment dito sa round 2. Unlike sa round 1, yun yung typical na Casper Espero. Pagdating kasi sa round 2, nag-iba eh. Nag-iba ng timpla, nag-iba ng atake. May props pa sila doon. Nabaliw pa kaming mga crowd doon. 'Di ba? Tapos basta sobrang halo. Kaya pakinggan muna natin Cygnus Atoms dito. Pasensya na kung hindi ko muna bibigyan ng judgment tong round 2 ng Casper Espero. Pagsabayin natin, medyo nahihirapan lang kung bigyan ng hatol yung round 2 hanggat hindi ko pa napapakinggan yung round 2 ng Cygnus Atoms. Magkaiba yung atake ng Casper Espero compare sa round 1 nila. Kaya ihanger muna natin tong round 2 ng Casper Espero. Proceed muna tayo sa Atom Cygnus. Game. Pansin nyo, nag-call center reference. Pues papunta pa lang tayo sa best part. Kasi kahit call center man yan umulto, pareho ko yung ibabalik ng graveyard. Okay.
Alam nyo ba tumatak na linya ng mga tanginan to? Pinaig-zero ni Yolanda, yun ang body bagyo! Tangina body? Bagyo? Tingin nyo ba doon nakakatawang banat? Pwes tangi! Tingnan nyo! Kami doon nakabaon at bangkay nakakala. Kaming tandem? Nag-flow, tsaka nagasa, walang makakaawat. Kami ni body bagyo, pagkat kayo naman ang mawawasak! Namatay na daw yung lola ni Mimak nung bagyo. R.I.P. Lola Maki. Ina neto ni Casper, napakagago. Pwes dapat dyan, masermonan! Palibasa pag bumaba sa inyo ng lampas tao, per! Hanggang leeg mo lang! Ito naman si Espero, sinabihan si Cancer na sana babalik si Yolanda. Tapos tiyabaay nyo lang. Alam mo kung ano ang mas masakit? Na may pag-asang bumalik si Yolanda, pero yung nanay mo sa bahay, yung baba, hindi na babalik! Gago. Tangina, kasi real to! Yung tatay mo na-stroke! Gago. Kaya tuloy yung nanay mo kung kani-kanino na lang nagpapatira. Mas pinili niya magpawok Kasi yung tatay na na-stroke, di na kaya magpatakbo ng pamilya! Real talk, literal na. Nilalakad ka na lang niya para magsumikap. Para tumakbo yung karera mo paglaon! Kaso kinakahiya mo pala siya sa hip-hop. Di masama kada lakad magmula nun! Kahit umahon kayo sa hirap, Tatay mo di na makakabangon! oo, maganda Standing mo sa flip top, pero yung tatay mo nakahiga na lang maghapon! Gago. Pero nag-aagaw buhay na yung kanyang papa. Pero at least, wala siyang taong maaapakan. Parang nagtanggulay na kalabasa! Kasi pumpkin na kailangan! Pero tama lang sa kanya yun, boy. Kasi ang dami niyang nabuntis at nasira na pamilya. Kakakantot ay ang tuloy, nakakatiter, nakatitira. Pang-inan yan. Oh, kami pa nga gumawa ng jingle neto. Kayo nanalo bilang SK last campaign yan. Kahit ilang beses ka man tumakbo ng SK, yung tatay mo habang buhay na sa chairman. Na-stroke ang puta bobo, na-stroke. SK, tangina, wala na sila ditong choice. SK ang puta yung SK, kagabi pa tinalo ng Bicol Boys. Okay. Oo, SK. Di ba nagpa-event to sa Linggo ng Kabataan? Si SK chairman nagpa-event sa Barangay Talayan. Putang ina, tangina ka. Yung tema, kabataan kontra droga, tapos kontra alak, tapos kinuha niyang speaker si Lip Cram. Gago. Kasing ka ba? Real talk, Sabi nila kay Aubrey at Marichu, unang project ko, libreng kantot sa mga nabuntis ng maaga. o di ba napanood niyo yun? Tingin niyo ba yung mga broken pam at single mom magiging happy? Kaya pala yung kapatid mo sobrang dami. Kasi yung pawok mo na mami, unang beneficiary. Oo, intro nila. CH ang puta. CH daw! Nasa una ng champion! Tanginang to! Yung mga utak pang beginner! CH din naman, di ba nagsisimula yung salitang cheating? Uy! Kasi... Guys, hindi yun sulat. Hindi yun sulat. Nasingit lang nila yun dito. Kasi imposible namang ito round 1 ng Casper Espero yung CH no na champion yung sa CH nag-uumpisa yung champion. Tapos hindi sila nag-rebat doon sa round 1 mismo. Dito nila nilagay sa round 2. So imposibleng kasama sa sulat nila yung CH na champion sa CH na cheater, 'di ba? So freestyle 'yon. Ngayon lang siguro sa battle lang na to nila naisip yung linya na 'yon. Kaya ang galing nun kasi although hindi nila nirebat dun sa mismong round nila, sa round 1 din nila nirebat sa round 1, pero tingnan nyo kung saan nakalagay. Sa gitna ng round 2. So
Galing lang nun. Ang to, yung mga utak pang beginner. CHD naman, di ba nagsisimula yung salitang cheater? Kasi yung syota niyang si Rain taga Manila, siya kalka daw niya sa leeg. Nabibitin pag tinitira dahil titi mo daw maliit. May kakantutan siya sa inyo, pangalan niya Espero. Gago. Isipin mo, mukha kang Cobra, Pero mas inaas ka nitong lintik mong partner na balagbag. Oo, ahas ka, his. Pero split namin mas makamandag. Dahil kay Rain. Dahil kay Rain, bigla na lang bumaliktad kanyang mundo. Kala ko ba, matapang ka raw. Ang nakakatakot doon, ikaw ang multo. Pero sa iba siya nagpapagalaw. Aray ko po. Kaya, ho, ho, ho! Merry Christmas! Pero imbis kay Santa, sanat na pala siya sumasabay at stay. Oo, yung jowa mong si Rain. Dear, sa iba na pala sumasakay na slave. Kaya, si Rain, iniwang ka dahil di kayo magkaanak. Ow. Kaya nung umulan ng problema, lumamig yung kanilang relasyon. Bigla na lang pumatak yung luha sa leeg nung si Rain. Mas piniling mag-ambon. Ampon! Ambon? Di ba ganyan kayo mag-wordplay sa motos? Kasi 98% ng mga MC sa motos, Ten, 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 ten. Mga tanga! 2% na nga lang yung natitirang matino at magaling. Tuta kaming Dalawa pa! Tangina nyo Kaya magtulong-tulong na kayo mga tunotos. Sabay namin kayo ibabaon. Pero joke lang yun, sali kami pedestal susunod na taon. Kasi di ba mahilig kayo mangdamay? Mas pinakita lang namin na mas magaling kami mandamay, yun ang di nyo ma-admit. Taste your own medicine, amdamin yung triple yung pait. Mas atang masakit. Di lang to basta weekly, monthly, sanit habang buhay na sa flip top na page. Ramdam yung unlimited na galit sa sobrang hirap na way. Kahit search sa wiki, YT channel, pati sa reels na ka-play. Mapapanood sa CP, PC, tablet ng di lang 3 times a day. Tangina Dikit yung round 2 Dikit yung round 2. Himay natin, no? Yung round 2 kasi nila Casper Espero, para sa akin more on more on sa picture, di ba? So more on entertainment, more on jokes, comedy. Pero andun di naman nawala yung di naman nawala yung pinaka kung ano yung estilo ng dalawang to, ng Casper Espero, na more on punto, punchlines, hindi naman nawala yun. Pero mas mas na-showcase lang yung mga jokes nila dito, entertainment, no? Kaya siguro medyo naguluhan ako kung paano ko hahatulan yon, kasi malakas no? Malakas yung performance ng Casper Espero sa round 2, pero hindi yun yung typical na performance nila, kasi technical din tong dalawang to, no? Siguro nasanay lang ako na ganun yung mga nila, banat nila, tapos biglang ganun yung pinakita nila sa round 2, so nagulat ako. Kaya hindi ko siya masyadong mabigyan ng judgment habang hindi ko pa napapakinggan yung round 2 ng Atom Cygnus. And at the same time, yung performance naman ng Atom Cygnus nag-iba rin, 'di ba? Although andito pa rin yung mga flow, andito pa rin yung mga multis, 'di ba? Yung mga parody andito pa rin. Pero ang pinaka na showcase naman ng Atom Cygnus dito is yung mga punto, 'di ba? Yung una, yung punto tsaka personals, 'di ba? Yung una dito, yung yung Tatay ni Espero na stroke, yung kila Aubrey Marichu na nagrebat ng kung naalala niyo 'yun. Tapos yung personal, yung mga more on personals yung atake naman ng Atom Cygnus dito. Tapos kila Casper Espero, yung typical na Casper Espero pero more on entertainment, 'di ba?
So, medyo nahirapan ako doon kasi sa round 1 mas naging madali yung hatol ko sa round 1. Alam niyo kung bakit? Yung round 1 kasi nila Casper Espero, maraming hindi tumatama eh. Sabi ko nga, 'di ba, ineffective, dead air, 'di ba? May mga ganong moments sila sa round 1. Then Atom Cygnus naman, grabe naman agad yung pinakita nilang performance, which is ayun naman yung sinet nilang standard na dapat ayun talaga yung masusundan nila kada round. So, yung round 1 malinaw yun, Atom Cygnus yun. Pero pagdating sa round 2, nag-iba yung atake ng Casper Espero. Sabi ko nga sa inyo, more on entertainment, comedy, yung pero nandun pa rin naman yung punto, yung mga punchline nandun pa rin. Pero nag-iba din yung atake ng Atom Cygnus kasi nag-focus naman sila dito sa personals na ginagawa din ng Casper Espero. Kaya nga, 'di ba, may linya sila Atom Cygnus doon na taste your own medicine. Para sa akin mas masakit yung yung ginamit. Mas masakit yung pagkakagawa ng Atom Cygnus dito ng personal shit, 'di ba? Lalo na yung yung tumakbo ka man ng SK, manatili pa rin yung tatay mo na chairman, 'di ba? Tapos yung yung angle naman ni Atoms dun sa girlfriend ni Casper na yung si Rain daw iniwan. So friend ko si Casper sa sa Facebook. So hindi naging ganoon ka-effective sa akin 'yun kasi alam ko naman di sila naghiwalay. So yung angle na yun medyo hindi masyadong sa akin 'yun effective. Pero yung na-stroke na tatay, yung Calamarichu na basta yon, all of it except dun sa sa Casper and Rain, yun lang siguro yung hindi ko mai-scorean. Ang hirap, no? Hirap ng round 2 actually, pero ibibigay ko ng slight hindi malayo, no? Kasi yung round 1 malayo 'di ba? 10-8 'yon. Ito slight, sobrang slight lang. Mas nagustuhan ko lang yung bigat, 'di ba? Mas mabigat para sa akin yung personals versus entertainment na pinakita nila. So I think Atom Cygnus pa rin ako dito sa score na 10-9. Dikit yung round 1. Sobrang gahibla lang. Binigay ko kay Atom Cygnus yung round 2. Siguro 10 tsaka 9.5, parang ganon. Sobrang dikit. Point something lang talaga yung pagitan. Mas natripan ko lang yung atake ng Atom Cygnus dito kasi mas na-showcase nila yung kung ano yung ginagawa ng Casper Espero sa mga past battles 'di ba? Yung mga personal shit, and natapat pa yun sa round 2 nila Casper Espero na hindi ito yung typical na Casper Espero. Nagets nyo? Sana nagets nyo yun. So, yung ganong tapatan, I think lamang yung personals especially sa ganitong klaseng match-up na finals pa. Personals mas effective para sa akin. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi effective yung round 2 nila Casper Espero. Malakas yun, men. Malakas yun. Pero sa pagkakatimbang ko, mas umi-score kasi sa akin ng mga personal, mas masakit kasi yun 'di ba? Mas masakit 'yon. Mas isa pa sa mga dahilan, mas na-convince ni Atom Cygnus yung crowd dun sa mga references, mga angles na ginamit nila. Kaya para sa akin, nakuha nila yung round 2. So, yun, 10-9. Sobrang dikit. So, 10-8 sa round 1, 10-8 sa round 2. Atom Cygnus first 2 rounds. So, that's 20-17. May round 3 pa. Pakinggan natin. Tangina mo, Tom, ang kulit mo. Gusto mo saksayin kita ng kutsilyo? May libre kaming pamigay sa barangay namin, kaya tinawag si Lipra, may pamigay ng pustiso. Tapos tangina, puro kayo SK, wala na ba ibang angle na pampahype? O sige, para di ka natampo, yung tita mong lumpo, i-sponsoran kong bike. SK, wag naman ganun, pre. Wag ka puro parada, sila nga puro parody. Tangina mo, mga wala kayong sining. Sasali daw sila pedestal, wag na site, talon na lang kayo sa building.
Tangin na, teka lang. Ano, namatay yung ano. Sabi niya siya raw yung papa ni Espero. Putangin ak niyan. Tangina. Tangin na, gago. wag ka muna. Ako muna. Wag ka muna magsalita dyan. Karamay. Kung ito yung papa mo, ako ba mismo papatay? Gago. Salbahe ka, Per. Tangina mo. Pero mas salbahe ito. Pahay ka, papa mo yan. Ano, lolo sa kuko. Game? Sakitan na kaya, sakitan na, no? Game. Ang angas nakakasindak pakinggan. Itong round 3, itong round 3, tingnan natin hanggang saan galing yan. Ay, yung pag-uusapan natin si Platito. Tingnan ko lang kung dito, maging makabasag pinggan! Game! Kasi sabi nila, hinipuan daw ni Atom si Platito. Ano naman? Inggit lang ata kayo, manghipo din kayo. May mga taga-Bicol ba dito? Tanong ko lang, sa inyo ba nakakaingit manghipo? Ikaw anong ano naman? Kung sabihin ito lang ay battle rap. Imbis tama yung mali, ginawa pang lapping stock. Puta, baliktad yung pag-check, parang Travis Scott. Okay. Nasobrahan na ata sa chemistry. Talagang Travis ayaw yan. patigil, tol. Isang nangahawak ng walang consent. At isang konsentidor. Pero alam niyo yung mas nakakadiri sa mga kababuyang na lahad? Nanggaling yun sa isang amang may mga babae na anak. Pues sana yung anak mo na si Sky Makasabay sa bus ni Atoms. gumalaw yung malikot niya na kamay at sa dibdib ng iyong anak, bigla-bigla niyang maipatong. At kapag na-trauma at nagsumbong na siya sa'yo, paano na yan? Tingnan natin kung masabi mo pa yan, ano naman? Putang ina mo, ikaw! Yung pangalan mo, di naman sa'yo nababagay yan. Atoms, wag mo daan sa siyensya na dapat patawan ng walang kapatawaran. Kasi di mo ba naiintindihan? Yung Atoms maliit lang na bagay, pero yung ginawa mo malaking kahiyan. Tangina nung semi sinulit pa. Oh. Tangina proud maniac na naman. Di kaya sinasadya nila yung ganun irebat? Para malaman ng lahat na may pangihipo talagang nangyari? Galawang Anthony pagkat piniplex sa mga brad, nadali niyang babae. Okay. Galing garbage ka! Imbis magsisini, yabang pa, awit brad. Para sa publicity, nang hawak siya ng private part. Di ba may girlfriend ka? Pues sana si Jane. Ano kaya nararamdaman ni Jane pag pinagyayabang mo yan dito? Lagi ka pa naman yung pinagluluto, ano man yung paborito. Kaso lang Jane, payag ka nun? Yung pinaghahandaan mo ng pagkain, naglalaway lang sa platito? Tangina, sasaktan pa rin to eh. Sasaktan lang. Pes, eto na yung hatol. Kamatayan o kulong para dito sa may bad image na pinortray. Death or jail! Kahit ano, babagsak pa rin sa DOJ. Ito na yung punishment. Sa ginawa mo ng lobby, sir! Ang nabigyan ng hustisya yung hinain sa platito. Justice, sir! Kasi kung di nyo natatanong, magkaka-circle kami magkakaibigan kami nito nila Platito. May grupo pa nga na nabuo, kaya malabong malimot ko na nagulo yung bilog natin ng dahil dyan sa libog mo. Tas ngayong finals, nag-live kayo sa GC Pinagbablock mo pa kami. Hindi ko alam kung kasama yun sa angle o baka gusto niya lang talaga magpaka-battle mode. Pero isa lang yung malinaw mga giatay kung ba't natatakel to. Na talagang magtatanim kayo ng masamang tinapay kasi ito na yung bread and butter nyo. Dati, nakikipagkulitan ka pa sa amin. Pero para sa pera, nagtablahan. Binaliwala na lang yung fun kasi fund na yung kailangan. Kaya pala ang lakas sumipsip. Kukumpara yung PSB sa flip-top ay flip-top number 1. Alam na ng lahat yan. Huwag kang bopols minsan. Oo, tama yung flip-top number 1. Pero maling ito yung number 1, yung source of income. Kasi kami pag natalo, okay lang. May buhay sa labas ng rap. May magandang trabahong tinakbo. Di gaya ng mga taga-Bicol na putang inang to. Kailangan nyo manalo para mapaayos yung bahay nyong binagyo. Kasi pag dito nag-champion, tingin nyo bibigyan pa ng one-on-one yan? Hindi na, at minsan lang magkaroon ng 2-4-2 na laban. Kaya kailangan nyo maging title holder para may mapanghawakan. Kasi bilang Atom, bilang Cygnus, di naman kilala yung mga yan. yung resume nyo sa battle rap, walang magandang 1x1. Nice. Kaya kung titingnan yung bigger picture, Kami yung mas lihiti mo na hip-hop. Napapost lang kasi kami yung kasama ni Beatroom sa profile picture na flip-top.
sulat yan, men. O ngayon, recall tayo. Ngayon tapos na yung finals. Yung mga nagsipusta sa kanila, bigo ang hatol. Wala raw pala yung Casper at Espero, di raw tatagos sa ahon. Pwes kami ay di sa ngayon. Kung kanina nagsimula lang bilang CH, kayo magtatapos na bilang champion. Okay. Platito, Angels na napahaba nila hanggang parang buong first half, no? Parang buong first half ng round 3 nila is more on Platito, na para sa akin is masyado nang naging angulo kay Atoms, 'di ba? Round 1 pa lang, Jos Vicente pa lang, 'di ba? Na angulo na 'yon. So hindi ko lang din matandaan kung nagamit nila Nego G yun. Pero sa pagkakalam ko na nagamit ng hindi masyadong mahaba, 'di ba? Pero yung kila Casper pero sobrang naging mahaba 'yun. So isa 'yun sa mga tinignan ko rin. Okay yung storytelling nila, okay yung personals nila. Pero kung ikukumpara ko sa personals nila Atom Cygnus sa round 2, mas effective para sa akin, mas convincing, mas siguro dahil sa una siguro dahil bagong angulo yon. Kasi yung ginamit nila Casper Espero, di ba, nagamit na yun nila Jos Vicente, nila Pamaso Nego G. So siguro dahil doon, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi na siya naging ganun ka-impactful din sa crowd, no? And ano pa? Ayun, sobrang na stretch. Ano pa? Sobrang na ano pa ba yung mga yung nagustuhan ko yung storytelling nila doon kasi talaga masusundan mo talaga bawat from start to finish kung papakinggan niyo na mabuti. Ang ganda ng kwento, 'di ba? Ang ganda ng kwento. Pero yun nga, sobrang na-stretch lang talaga yung Platito na angulo. Tapos anong nangyari? Nag-post si Platito na wala daw katotohanan yung sinasabi mga ganong issue. So, yun. Pinakamalakas ng Casper pero round 2, pero round 3 medyo lumaylay na naman sila dito. So round 3, Atom Cygnus. Hebchabi ang puta. Pues di magiging sa'yo tong championship na. Puro naman angle sa panghihipo. Full course ang pinunta ko dito at finals to. Bibigyan nyo lang ako ng Platito. Tapos ito pa, pukin ang inan to. Yung Platito, nagkamali ka dyan. Ba't naman ako manghihipo? I'll just touch myself na lang. Tangina, dinadamay pa yung anak ko. Di mo ba alam, pinatsupa ko yung mama mo? Yun lang. Yun lang. At ikaw, tangina, sinisigawan mo pa ako yung anak mo, si Sky. Tangina, bakit yung nakausap? Pag sinibak mo si Sky bago ka makalapit, andun ka na sa ulap. Awoo! Yo, round 3 game. Silang dalawa ang nangunguna sa Motus. Pag-usapan ang kakupalan. Nakapag-flip top lang ang yayabang na, wala pang ang napapatunayan. Kasi real talk, laban ko kay Tolit sa Motus, biglang dumating si Saint Ice. Inapirang ka Casper, di ba? Tapos nakangiti pa, halos yumuko pa. Kaso nung pagtalikod ng tao, tangina biglang bumulong si Gago kay Espero na tangina pre, ang wak, pinagmotos ang puta. Ang tawag dun, boy, suporta! Nangangatog na! Gusto na mag-rebat! Tangina, wag ka muna dyan kukontra! Mamaya ka na magpaliwanag sa labas pag si Ice Rocks, bigla kang kinumpronta! At sino ba nanood ng live ni Eds ng Tacoma? Ang ina to, mga kupal! Ang ina neto ni Espero nagmaoy. Pinagmumura ba naman si M-Site? Sabi wala siyang palag kay Tipsy. Another maoy sa FB. Nagre-re ako. Another maoy sa FB. Sarap sana mag-comment doon kung yung topic mo talo talaga si M-Site kay Cripply.
Oh, halika dito. Usapan natin yan, ha? Yung mga ginagawa mo, tignan mo, pinag-ano tayo ni Sinyo, real jokes, di ba tayong tatlo? Kaya Sir Sinyo, ito ginagawa niya lang na content, sir. Nagalit siya agad nung hindi napagawa yung pinasadya niya sa yung real jokes. Turtleneck! Ang ina mo. Diba, sir? Ayun si Sir, tanungin mo. Ayun, real jokes, turtleneck. Walang bibili nun? Ginasilunahan ka niya, iho, para umapoy iyong pangalan. Kaso gusto na mag-overtake kay Sinyo, pagkatapos kagasan. Marami pang panirira yan, yung kay Shernan, kay Poison, Kay Lipcram, kay C9. Kaso haba pa masyado. Kayo dahilan, Casper Espero, kung bakit nasasabihan walang respeto mga bago. At ito na yung dahilan kung ba't namin kayo blinak. Kasi real talk, niyayaya nila kami na paghatian na yung premyo. Real talk, di ba? Tangina. Kaso, anong akala nyo? Tapos nagatog pa tong mga gago. Ang tapang-tapang nyo mga putang ina nyo, takot naman pala kayo matalo. Pinakita nyo lang na di nyo nire-respeto yung konsepto ng 2x2. Yung oras, pagod, puyat, pawis at dugo. Tsaka wala kaming balak makihati sa inyo ng mga pinaghirapan namin ng buo. Kasi ito may isang multo daw na sobrang ingay at nagpapapansin dito sa liga. Pues tinawag ko ang aking expert na si Sig Kaluwag para tapusin lahat ng problema. Tayo na nasa niyo multo! Nandito ako para makipag-away! Ayan na, nadedetect ko na! Nadedetect ko na! Paano mo malalaman, sir, kung malapit na yung espiritu? Kita mo yan? Sinyalis na papalapit na yung multo pag bigla na lang tumatayo yung titi ko! Sir, ano nangyayari sa'yo, sir? Tangina, gusto ko sanang ipaliwanag kung paano siya namatay. Paano? Kaso hahaba lang masyado. Bakit? Tangina, basta... Tangina, nakahawak lang siya sa leeg, tapos sumisigaw siya ng tulong! 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 Okay, yung leg reference medyo sobrang ginamit nila ng 1 2 3, no? Ginamit nila 1 2 3 yung leg na angulo para kay Casper. So, 'yan. Ina na yan. Tumso. At ito ang tinatawag na Go Signal! Madidetect na ito ang multo at mapiprint na kagad yung tagal Tangina, ganito pala itsura ng multo. pag nasa leeg na ng kabaong! Gago. O diba? Ginawa lang namin comedy. Yung sinabi niyang multo na Scary Brad. Kami yung nag-KMJS parody. Pero inyong team ngayon ang lilipad. Kaya props na lang sa inyong tag team. Bawi na lang kayo sa tour na next live. Kasi pag kami nag-props talagang sure win. Wala share ng M sa Chemistry ni Prus at Elvis. Angat sila Shades Maglas. Kaya tong dalawa ay luluhod. Nasa amin lahat ng katangian ng kampyon sa 2x2. Kaya alam niyo na kung sinong susunod. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Tigil-tigilan nyo na yan panggagaya kay pagkukumpara sa amin kay Lanceta at Invictus. May sariling karera kami niya ni Cygnus. Kung gusto nyo, pagkatapos naming magkampiyon sa 2x2, Ilabas mo sila, boss. para matapos na yung issues. Kasi, panay pangungop, yan lang daw si Cygnus, panay ang Ebas ang waknon. O magaga, yan lang kay Invictus, pagkat parehas na kampyon. Kasi kayo, grabe lang sigaw. Ano yung grabe, bumitaw? Di kami takot sa multo talima. Maong tumalinaw gamit Kway-ni, chow. Sabay-sabay tayo para malakas yung kunyariya. Kway-ni, chow. Ten. Jade!
Araw yung kalaban nating multo at baba na halimaw, kailangan natin mag-ingot. Toru, huwag kang matakot sa mga yan. Hawak natin lahat ng agimat. Kaya nyo naman talaga sila eh, wag lang kayong magpabaya. Kaya, Uncle? Jackie? Jade, Toru, tapusin na natin to! Ang galing! Yo, Jack! Tang ilang yan. Yun yung bumuhay sa round 3 eh. Yun yung bumuhay sa round 3. Ayun yung nagpalakas sa round 3. Medyo ano na eh. Medyo hindi na ganun kalakas yung dating ng mga punchline nila Atom Cygnus dito eh. Tapos yun nga, napansin ko na yung masyado nilang ginamit or masyado na stretch yung angulo na leg kay Casper. So rounds 1, 2, 3 ginamit nila yon. So medyo nagsawa na ako pagdating sa round 3. 1 and 2 masasabi ko pa okay pa kasi medyo pasundot-sundot lang naman yon. Pero pagdating sa round 3 ginamit din nila ulit. So medyo hindi na ganoon kalakas yon. Pero ang nagsalba doon is yung Ender, 'di ba? Yung Ender talaga yung nagsalba. Kaya ito yung pinakamahinang round nila sa 1, 2, 3. Ito yung pinakamahinang round nila para sa akin. Kasi hindi na masyadong kumokonekta talaga eh, no? Ay, hindi. I mean, kumokonekta siya pero katulad ng mga rounds nila Casper Espero na dumadaplis na lang, hindi na siya ganoon ka-solid. Pero yung Ender ng Atom Cygnus, ayun yung pinaka nagdala. Kaya sa kanila pa rin mapupunta yon, no? Sa kanila pa rin mapupunta yon. May special participation ng ano eh, ng Topper Cripply eh, di ba? Kanila yon, naging creative sila sa part na yon kasi oo nga naman, pwede nga nilang isamon yung Cripply Topper kasi taga Bicol nga naman sila. Pero ayun, di naman masyado nag-split, appear lang sila dun sa stage, no? Parang isang linya lang naman yon. Pero ayun, para sa akin ito yung pinaka worst round ng Atom Cygnus. Then yung Casper Espero naman, naulit yung performance nila sa round 1 na hindi masyadong effective. So 898 ang Casper Espero para sa akin. So that's 25 I think. Tama ba ako? 25 points for Casper Espero. Then meron 29 points ang Atom Cygnus. Bibigyan ko ng 9 points yung round 3. 1 and 2 kanila yon malinaw. Hindi, 1 kanila yon malinaw. Yung 2 dikit, pwede pa nga tabla yun eh. Baka may mga judges dito na i-score ng tabla yung round 2. Pero yung round 3, pwede ring tabla yun para sa akin. Ito pinaka lumayo talaga ang pinaka lumayo na round talaga is round 1. Kumbaga, nag-set sila ng standards dun eh, na kailangan ito yung higitan ng Casper Espero, yung Atom Cygnus. Ang lakas ng round 1 nila dun. 'Di ba? Yun yung kailangang higitan. Yun din yung kailangang higitan ng Atom Cygnus, yung performance nila dun sa round 1. Then 2 and 3 lumakas yung Casper Espero doon. Then Atom Cygnus at some point napantayan nila yung round 1 nila. Pero pagdating sa round 3 medyo bumaba. Hindi nila masyadong napantayan 'yon. And ano pa? Yung mahirap yung round 3. Mahirap yung round 3 talaga i-judge, pero siguro sabihin natin hindi lumabas yung doon, yung Cripply Topper. Possible na ibigay ko na tablet to. Ang ganda lang talaga ng Ender nila para sa akin. And ito, alam ko 7-0 tong na to eh. Yung judgment dito. So, ang pinakahatol ko talaga dito is all 3 rounds Atom Cygnus. Pero possibly maging judgment ng mga judges dito is yung 2 and 3 tabla, tas round 1 lang yung pinaka basis nila. Or sabihin natin round 1 Atom Cygnus, 2 tabla, tas yung 3 pwedeng Atom Cygnus din. I don't know pero yun lang yung mga possibilities na maging judgment ng mga judges natin. Kasi ako, pwede kong itabla yung 2 and 3 Pwede kong itabla yung 2 and 3. Pero ang pinakalumayo talaga round 1. Kahit doon na lang talaga ako sa round 1 mag-base Kasi yung 2 and 3 masyadong dikit na yun para sa akin. Pero as we review this battle, para sa akin, all 3 rounds, Atom Cygnus. So, yun. Atom Cygnus.
Round 15, day 2, dos... Espero at Castro versus Signos at Atoms. 7-0, 2x2, 2024 champion. Maingay, isa pang beses para kay Signos at Atoms. Yun, yung cellphone ko nawawala, di ako makapag-shoutout. So maraming salamat palagi sa Hybrid, sa Ulap, sa Ship, sa Tacoma, sa Motus, sa Scene Zone, sa Pulo. Yeah. Yung Seven Heads Production. Seven Heads Production nga pala. Yung mga nagtiwala sa amin, Chef Buster Cuisine, South Burger, Real Jokes Clothing, siyempre Sir Sinyo, Crown Manila ni Sir Nico Manning, Jane Erlyn Reyoso, para to sa inyo, Pulanggi Albay, let's go! Yo, Signus, gusto ko lang magpasalamat sa Crown Manila, syempre sa Real Jokes Clothing, Sersinyo, tsaka sa Current Colony, Chef Buster Cuisine, South Burger, tsaka sa tita ko na nanood dyan, kay Ate Budin Pardinas, tsaka kay Bogs, tsaka sa pamilya ko, maraming salamat. Sobrang lakas sila Casper at Spero, tangina. Okay. Then shoutout lang Tacoma Index, Real Jokes, Sheep, kay Derek Berging, kay Killions, Stay Worthy ni Boss Mac, at No Cap ni Boss Kenneth, Lodge and Leech, Unknown, sa Killions, saka kay Unhinged, at pati sa asawa niya. Maraming salamat sa 2x2. Yeah! Ayun, bakit may sayad ba kayo dyan? Ayun, binoto ko round 1 tsaka 3, Bicol Boys. Diba? So sabi ko sa inyo 1 and 3, ito yung mga yun, diba sinabi ko sa inyo mga possibilities na judgment ng mga judges. 1 and 3 Bicol Boys diba? So pakinggan natin sa inyo dito. Yung round 1 kasi ng Bicol Boys ang laki ng iniwan na agwat kala Casper. Yes. Yung kala Casper, malalakas, ay marami. Pero yung kanila Atom Signos malalakas Yun yung pinagkaiba ng round 1. Round 2 naman doon na lumabas yung yung pantapat na chemistry para kala Atom at Signos nila Casper. Yun yung pinakamalakas nilang round. Yun nga. Para sa akin, round 2 kanila Casper. Yung round 3 hirap hirap para sa akin. Pwedeng Casper pa nga yung yung round 3. Pero grabe kasi yung ni Signos yung stage presence niya, kahit anong gawin niya, kahit laylay yung linya, kayang dalhin ng niya, ng charisma niya. Tapos, ayun, pero kung ikukumpara, mas malinis yung performance nila, nila Casper sa round 3, pero mas effective sila Atoms at Signos. Ayun, so 1-3, Atoms, Signos. Okay, tama, malinaw. Para sa akin, round 1, sobrang laki ng lamang ng Team Bicol. Grabe yung naset nilang momentum doon. Grabe yun. Sobrang laki ng lamang. Siguro, bibigay ko sa Kalay Spero is 5 at perfect 10 para sa akin yung round 1 ng Team Bicol. Round 2, akala ko sa Kala Casper Spero na yun. Pero grabe pa rin yung Team Bicol. Para sa akin, halos tabla yun. At tabla. Round 3, kahit na biglang lumabas sila Cripply, props doon, ang ganda nun, pero para sa akin nakuha ng Casper Spero. Okay. Yun. Kaya overall, para sa akin, mas malaki ang nakuha ng lamang ng Team Bicol. Performance, energy, angle, lahat. Team Bicol. Okay. Yo, Harlem. Tingin ko talaga, round 1 tsaka round 3 panalo ko kay Katana. Ay. Joke lang. Hindi, 1 tsaka 3, binoto ko si dito sila, kukulit nila, putang gaslaw. Atom Signos, putang inang gaslaw ng mga yun. Yung round 1 nila, sobrang lakas nun, dynamics, chemistry, perfect mula simula hanggang ending, ang lakas. Round 2, medyo nakabawi sa rebat sila Casper, bigay ko sa kanila yung round na yun. Pero yung round 3 nila parehas pinakalaylay. Yun nga, pinakalaylay nga Ilang punchlines nila at yung ending, pwede ba yun? Sa Marvel vs. Capcom, nag-Super Prince bigla. Pero effective and at the same time, nakakagawa nun tayo na biglang 4 kalaban mo. Ending na lang. So, binigay ko yung 3 sa kanila. So, 1-3.
Oh, 'di ba? Tama tayo, 'di ba? Yung mga yung other judgment natin na possibly talaga na 1 and 3 yung ibigay ng ibang judges natin sa sa Atom Cygnus. Tas yung round 2, pwedeng tabla talaga 'yon or kalakas pero pwedeng ganon. Toms tsaka Cygnus. Yo, Ilaya, pricing, binoto ko si Atom tsaka si Cygnus. Sobrang ganda ng chemistry nila. Yung synchronization ng delivery, yung antics, yung expression ng mukha, sobrang sync na sync. Tapos ang lakas ng round 2 nila, Espero tsaka ni Casper. Pero yun, na-overpower nung round 1 and 2 ni Atom tsaka ni Cygnus. Tapos yung finisher nila, nakasama yung si Topher tsaka si Cripply. Ang ganda rin ng setup. Kaya yun, congrats tsaka kay Atom tsaka kay Cygnus. Yeah. Yo, Surgenio, binoto ko. Actually, round 1 binigay ko kay dito kay Cygnus at saka kay Atoms. Medyo lumalaylay pa yung chemistry ng dalawa. Tapos nabawi nila, doon lumabas yung chemistry nila sa round 2 si Espero at saka si Casper. So binigay ko sa kanila yung round 3. Pero sobrang lakas ng round 3 na etong tapos kinlame na talaga nila Tapos tinulungan pa ng Bicol Boys. Overall ang ganda ng antics, chemistry, pati bars, ang ganda. Ang daming factors na pwedeng ibigay mo dito sa kabila. Yon. Round 2 nakuha ni Casper Espero pero 1 entry. Atom sa Cygnus. Congrats mga champion, Bicol Boys. Yun, sobrang hirap i-judge ng battle na yon. Deserving sila pareho pero kailangan mamili. Nakita ko yung dedication nung apat na yon, nung dalawang team na yon. Sobrang galing nila, yung gigil nila, yung puso nila. Round 1, binigay ko sa Bicol Boys. Ayun, pinakamalakas na round nila. Yes. Sunod yung haymakers nila, yung connection nila sa crowd, yung punches nila, andun lahat. Round 2, yun yung pinakadikit para sa akin. Bibigay ko ng gahibla sa Bicol Boys. Gahibla nga lang gahibla lang. May moments sila doon, may sobrang konting moments na kumonek sila sa crowd at lumapag yung punches nila. And then round 3, yun yung para sa akin, yun yung pinakamahina na rounds nila. Binigay ko sa Bicol Boys dahil nagustuhan ko yung strategy nila, kung paano nila nagamit yung tools nila. Paano nila tinapos yung rounds nila na buhay pa rin yung round na yun. And overall, mas nagustuhan ko din yung chemistry ng Bicol Boys. Yun, chemistry, strategy, and yung pag-connect sa crowd. Yun, props sa kanilang lahat. Congrats sa Bicol Boys, and yun. Ito na lang si Jonas. Siyempre, alam nyo na, pag nandito, ang pinakamalupit na hurado. Eto, ibabase pa rin natin sa pakisama. Pero siyempre, marunong tayong tumanggap ng bagong tropa. Siyempre, tropa kayong mga yun, pero tumatanggap ako ng bagong kaibigan. Kaya, eto, dalawang Bicol Boys, tropa ko na yung mga yan ngayon. Solid sila. Round 1, binigay ko yun sa kanila kasi parang nakuha nila yung loob ko. Round 2, nanatili yung pagiging tropa ko dito sa solid kayo pa rin. Solid pa rin pala kayong tropa, no? Round 3, putang ina. Gusto ko talaga ng bagong kaibigan. Tangina, kupal talaga si Jonas. So ayun, no? Congrats kay Atom Cygnus, tangina nyo. Ang tindi nyo sa tournament na to, from Jos Vicente, Nego G Pamoso at ngayon Casper Espero. Grabe yung mga pinatoob nyo dito. Tangina, ang lalakas ng mga yun, men. So props kay Cygnus Atoms, men. Congrats, and tangina, kita-kits sa mga next event Atom Cygnus, ha. Tangina. Ayun. Tangina, kayo yung pang-apat na champion sa 2x2. Team SS, Team Iron, Team SM, tapos ngayon Team CA. Galing. Happy ako sa kanila, tangina. Solid, sobrang solid. Galing, ang galing. So ayun, wala na akong masyadong sasabihin pa dito. Umabot na tayo ng 1 hour na
talking, diba? So, I did enjoy, diba? Tangina solid na battle, mapa-live, mapa-replay, or online. Solid. So, yun lang. Kila Casper Espero, siguro, hindi lang naging effective yung mga napili nilang angles or references, especially sa round 3, kasi medyo okay yung personals, pero siguro kahit ibang angulo sana, kasi medyo nagamit na yun sa mga past performance or past battles, diba? Ayun lang, hindi lang naging ganun ka-effective yung pyesa ng CH dito compare kila Atom Cygnus na overall no, ang lakas nila all 3 rounds. So I think ayun lang. Puta, napagod ako sa battle na to. Ako'y napagod diba? Pero ayun, kita-kits tayo sa next. Tapos na tayo sa mga tournaments ngayon. Sayang hindi natin nasingit tong 2x2 sa sa December kasi wala, may mga nakapilan na Pero ayun, okay lang. Natin unang finals sa 2025, diba? So ayun. Kita-kits sa next na review, mga kumag. Peace out.